Good afternoon, mga Mama May. Panibagong hapon, panibagong gawain. Dahil hapon na naman, magmemeryenda tayo ngayon sa ilog. Nagprito nga pala ako ng hinog na saging na saba. Ipinirito ko muna yung hinog na saging. Tapos pagkatapos kong prituhin, nilagyan ko ng konting asukal. Baduya nga pala ang tawag nito sa amin, salitang Bicol. Minsan talaga nagmemeryenda kami dito sa ilog. Ito yung nakakamiss pag nasa Cavite ako. Hahanap-hanapin mo talaga ang buhay dito sa probinsya pag nasa syudad ka. Hahanap-hanapin mo yung saging na bigay lang ng kapitbahay mo at kung ano-ano pang pagkain dito. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako umalis. Pag hindi ako umalis, wala akong pera dito. Pero pag sa syudad, kahit papano, kahit pag extra-extra ka sa trabaho, meron kang pera. At nandito na nga tayo sa ilog. Dito nga pala to banda sa baba namin. At dahil nandito na tayo, mamimerienda muna ang Mama May nyo. At ito naman si Hachiko. Kasama ko na naman dito. Ito talagang aso ko na to, hindi ito nawawala eh. Baka Mama May, magmerienda muna tayo. Siya nga pala, may mga nagtatanong sa akin, nakakilala ko. Nakikita daw kasi nila ako na nagbablog. Nagtataka sila kung bakit bigla daw akong pumayat. Ang taba-taba ko kasi dati. Siguro nasa 63 ako noon. Tapos ngayon, biglang nasa 53 ako. Hindi talaga natin masasabi ang buhay ng isang tao. Kaya ako, naniniwala ako na habang nandito tayo sa ibabaw ng mundo, maging masaya tayo. Huwag natin isipin yung problema. Dahil yung problema, andyan lang yan. Ang problema hindi natatapos. Kaya ikaw, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, maniwala ka. Malalagpasan natin to. Malalagpasan natin to at makakayanan natin lahat. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi natin kayang lagpasan. May ibang tao kasi na alam mong ganyan na yung itsura, mas pinagdidikdikan pa talaga nila. Kaya imbes na lumakas yung loob mo, mas lalong hihina kasi may ibang tao na ipinapamukha talaga sa'yo na ganyan na yung itsura mo. Kaya ikaw, ang swerte mo kasi wala kang masyadong problema. Tsaka, wala kang nararamdaman. Kaya kahit papano nawawala ang problema ko pag si Ate Inky ang kulit. Tingnan mo, sabi niya sasayawan niya daw ako. Ay, nako, ang kulit talaga. Parang hindi kami nag-aaway, no? Lagi kami nag-aaway niyan. Ang tigas kasi ng ulo. Pero kahit papano, tumatawa naman ako. Siya si Ate Inky, itinuturing ko na siyang anak. Kasi wala akong anak, kaya itinuturing ko na siyang isang tunay na anak. Ampon ko siya. Maliit pa lang siya, binili na siya sa akin ng mama niya. Namatay na kasi ang mama niya. 4 na taon pa lang siya, binigay na siya sa akin. Kaya ang swerte ko kasi sa akin siya binigay ng mama niya. Ay nako, ang haba na ng kwento ko, hindi ko na malayan. Tapos na pala akong magmeryenda. Naalala ko, hindi pa pala si Papa nagmemeryenda, kaya tinirahan ko ng konti. O paano mga Mama May, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!